ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:43 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. 2 sa 3 mag-iitik sa Sarifagwak natagpo ang patay. Headlines. Motor naman ng isang lalaki sa Cotabato City tinangay ng kawatan. Headlines. Pulis mula sa BARM arestado dahil sa pagbebenta ng shabu sa Zamboanga City. Headlines. Marijuana plantation naman sa Lanao del Sur, Bistado. Headlines. Magnitude 5.2 na lindol tumama sa Maguindanao del Sur. Headlines. 5 anyos na batang lalaki na lunod sa Rio Grande de Mindanao sa SGA Farm. Headlines. MBHT Minister Iqbal pinagbitiw bilang Ministro ng Education. Headlines. MBHT Minister Iqbal naman nanindigan na hindi bibitiw sa pwesto. Headlines. Peace rally na isa sa gawa sa Cotabato City. Ngayon, hindi umano kaugnay sa issue ng MBST corruption. Headlines. Bagong Simoy Bridge sa pinondahan ng DPWH sa 12 ng halos 300 million pesos. Headlines. Mga beach sa Dato Odinsensuat dinumog dahil sa mahabang brownout. Headlines. At higit 500 na mga pamilyang apektado ng baha sa Northern Kabuntalan na tumanggap ng ayuda. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Monday, 18 sa buwan ng Mayo 2026. Sumasan niyo na po mga kasamang Diretso Balitang Cotabato. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Julie Mapalaw. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. At sa detalye ng mga balita mga kasama, maigpit na bantay, seguridad ang ipapatupad ng Cotabato City Police Office katuwang ang iba't ibang hanay ng mga otoridad kaugnay ng peace rally na kasalukuyang ginaganap ngayong araw, May 18 sa harap ng Bangsamoro Government Center sa lungsod. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rochelle Evangelista na magsisimula ang pagtitipon alas 7 ng umaga at inorganisa ito ng civil society organization kung saan naghain na sila ng request para sa permit ang mga organizers sa lokal na pamahalaan upang maisagawang naturang peace rally. Batay sa impormasyon, mahigit 20,000 hanggang 30,000 katao mula sa iba't ibang sektor ang inaasang dadalo sa aktibidad, kabilang ang mga community leaders, civil society organization, youth groups, professionals, religious leaders, peace advocates at mga taga-suporta ng Bangsamoro. Nakahanda rin umano na tumulong sa posibleng traffic management plan ang CCPO kaugnay na inaasang pagdalo ng mahigit 30,000 na individual sa peace rally ngayong araw sa Cotabato City. Ani Evangelista mga kasama, inaasahan na ang mabigat na dali ng trapiko at posibleng bumper-to-bumper na sitwasyon lalo na sa mga pangunahing lansangan malapit sa lugar ng pagtitipon. Nagpaalala naman ng Cotabato City Police Office sa mga dadalo sa peace rally ngayong araw sa lungsod kaugnay ng inaasang mabigat na daloy ng trapiko. Director
Police Colonel Chief Nimbongkaya po namin ipaalam ng Cotabato City Police Office na katuwang iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan ng security sector nakahanda na po upang masiguro po yung mapayapa at maayos at ligtas na draos po nung ating rally ngayon, no? Pinasa po na Civil Society Organization Movement for Moral Government. Iginagalang po ng inyong kapulisan yung maari pong inyong pahayag ng mga saluubin po na mangyayari po dito sa Peace Rally. Ang aming presensya po dyan, tinitiyak lang po namin na ito po ay purpose lang po na maging maayos po at wala man anong bantay sa seguridad ng ating mga participant po ng Peace Rally, no? Nire-request din namin yung mga organizer, yung mga kalahok na miling namin na inyong pagkipagtulungan lang po sa RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay na nasabing balita mga kasama, posibleng magpapatabad ng rerouting ang Traffic Management Center sa Cotabato City kaugnay ng inaasang pagdagsa ng mga kalahok sa Peace Rally ngayong araw. Ayon kay City TMC Chief Muinul, patuloy nilang inoobserbahan ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan upang agad na makapagpatupad ng kaukulang akbang kung kinakailangan. Sinabi ng opisyal na nakahanda na ang mga personnel na i-deploy sa iba't ibang lugar upang tutukan ang daloy ng trapiko at seguridad. Yes, tama po kayo. Pero kakalungkot kasi dito, sir, hindi natin, kumbaga, hindi sila nag-coordinate sa atin ng maga. Hindi tayo nagka-prepare kung anong gagawin natin immediate. Pero anyway, kagabi, tumawag sa akin si Ernest Sapra, mga around 7:30 p.m. dahil tungkol dito sa magrarally. Yun na nakaantabi naman po yung mga tao natin sa mga area kung kailangan natin magpariraw, gawin natin yan. Pero observahan po na natin. Kasi yung Patuloy naman nilang pinag-aaralan ang posibleng pagpapatupad ng rerouting at pansamantalang pagsasara ng ilang mga pangunahing kalsada sa Cotabato City kasabay ng pagdagsa ng mga kalahok sa Peace Rally. Anya pa, kabilang sa maaaring maapektuhan ang Mongyu Avenue o Street, bahagi ng kalsada malapit sa Water District at Governor Gutierrez Avenue. Depende na rin sa dami ng mga tao na dadalo sa naturang pagtitipon. Governor Gutierrez, ganun pa rin ang gagawin natin. Yung mga area na hindi natin pwedeng padaanin katulad ng Monjo Avenue and then dito po sa may tabi po ng Water District, sasara po natin and then sasara rin po natin yung Governor Gutierrez kung kinakailangan, kung sakasakaling talagang marami po yung mga participant po ng RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 ng umaga mga kasama, nilinaw ng mga organizer ng Recover Barm Movement o RBM na ang nakatagdang Peace Rally ngayong araw sa labas ng BGC Main Gate sa Cotabato City ay nakatuon umano sa pagsusulong ng buong implementasyon ng Comprehensive Agreement ng Bangsamoro o CAB. Iginit nila na ang kanilang isasagawang aktibidad ay isang Peace Rally na naglalayong suportahan ang kapayapaan at pagtupad sa mga napagkasunduan sa Bangsamoro at hindi umano konektado sa anumang isyu ng korupsyon na lumalabas sa social media. Una rito, may kumakalat na magkakaiwalay na panawagan sa social media kung saan ang isa ay may kaugnayan sa usapin ng pagpapatupad ng CAB habang ang isa naman ay tumatalakay umano sa aligasyon ng malawakang korupsyon sa Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, inaasahang magmumula sa iba't ibang lalawigan sa Central Mindanao ang tinatayang 30,000 na kalahok na dadalo sa Peace Rally sa Cotabato City ngayong araw. Sinabi sa DXMI ngayong umaga ni Dato Abdelwin Sangkula, tagapagsalita ng Recover Barm Movement o RBM, na kabilang sa mga inaasahang lalahok ang mga residente mula sa lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, bukod pa sa iba pang bahagi ng BARMM. Anya pa mga kasama na matagal nang pinagpaplanuhan ang naturang pagtitipon at pinili ang Cotabato City bilang sentro ng naturang aktibidad dahil ito ang pangunahing sentro ng Bangsamoro Government. Doon po sa mga naging pag-uusap ng organizing committee, ang 30,000 po na tinatarget namin ay magagaling sa iba't ibang probinsya maliban dito sa Cotabato City na sumasakop ng Central Mindanao Region. Sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur po. Opo, sir. Opo, binuo po namin ang Recover Barm Movement dahil sa nakikita namin na unti-unti nang nawawala yung mga miyembro ng
RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nilinaw din ni Sangkula na ang peace rally sa Cotabato City ay nakabatay sa provisyon ng Bangsamoro Organic Law, particular sa Article 16, Section 2, na nagsasaad na ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ang dapat mamuno sa Bangsamoro Transition Authority o BTA habang isinasagawang transition period. Napapansin naman nila na sa mga nagdaang panahon ay naging minority na ang MILF sa loob ng BTA, bagay na kanilang ikinababahala. Dahil dito, sinabi ng multi-sectoral group na layunin ng kanilang rally na ipahayag ang kanilang paninindigan kaugnay ng direksyon ng pamamahala sa Bangsamoro Region. Maliwanag po yun, sir. Sinasabi ho natin na doon sa Article 16 na Section 2 ng Bangsamoro Organic Law na the MILF shall lead the BTA without prejudice to the participation of the MLF. So maliwanag po yun. Pero napansin na po ninyo at nakita na ng sambayan ng Bangsamoro na hindi na po ito nangyayari. In fact, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, inatasan naman ni BARM Interim Chief Minister Abdurauf Magakua si Muhagir Iqbal na magbitiw bilang ministro ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT BARM. Sa mga report na lumalabas sa social media, sinasabing ang naturang hakbang ay may kaugnayan naman sa mga findings ng Commission on Audit o COA na tumutukoy sa mga aligasyon ng irregularidad sa naturang ministro. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa COA o ang tanggapan sa Bangsamoro Government hinggil sa mga detalye ng naturang report. Ayon naman sa mga kumakalat na impormasyon, binigyan naman ng palugit ang opisyal upang magsumiti ng pagbibitiw at kung hindi hindi ay ituturing mo itong otomatikong bakante ang kanyang posisyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga, mga kasama, kaugnay ng nasabing balita, tumanggi sa panawagang magbitiw sa pwesto si Muhagir Iqbal bilang Minister ng Ministry of Basic and Technical Education. Matapos lumabas ang ulat na may kaugnayan sa findings ng Commission on Audit o COA Special Audit Team sa kanyang opisyal na letter kay Interim Chief Minister Abdurauf Magakua, iginiit ni Iqbal na ang mga audit findings ay nasa preliminary pa lamang at hindi pa ito itinuturing na final decision o batayan ng anumang kasong administratibo o kriminal. Binigyan diin ng opisyal na wala pa umanong naisasampang formal charges o investigasyong kriminal laban sa kanya at patuloy ang koordinasyon ng MBHT sa COA upang linawin at sagutin ang mga isyong lumulutang sa audit report. Ayon pa kay Iqbal, mga kasama, mahalagang pairalin ang tamang proseso o due process bago gumawa ng anumang hakbang at iginiit na ang agarang pagbibitiw ay maaring magbigay ng maling interpretasyon sa kanyang posisyon habang hindi pa tapos ang pagsusuri. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ibang balita naman, mga kasama, tinangay ng kawatan ng isang motorsiklong nakaparada lamang noon sa Dimasinod Avenue ng RH3, Cotabato City. Alas 2:27 ng hapon. Batay sa report, ang nawawalang motor ay isang Yamaha RS125 na kulay pula at may plakang 156 MYO. Ayon sa pahayag ng may-ari, mga kasama, pinaghirapan naman nito na bilhin bilang isang waiter na araw-araw ginagamit sa pagbabiyahe mula sa Sultan na Mastura patungong Cotabato City ang unit para makapagtrabaho at masuportahan ang kanyang pamilya. Nanawagan ngayon ang biktima sa sinumang makakita o may impormasyon sa nawawalan niyang motorsiklo na agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad o sa pinakamalapit na himpilan ng kapulisan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Natagpuan naman, mga kasamang, dalawa na tatlong nawawalang lalaki na umano'y nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng mga bibi o itik sa bayan ng Sarifagwak, Maguindanao del Sur nitong Sabado, May 16. Kinilala lamang ang isa sa dalawang biktima na si Jerry Espanto Canahay, 29 anyos, may asawa at residente ng Purok, Bagong Silang, Barangay M. Rojas, Santo Niño, South Cotabato, habang patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng isa pa
Ayon sa mga residente, nakitang dalawang bangkay sa isang bahagi ng tubig habang parehong nakatali ang mga kamay sa likod at nakapiring ang mga mata. Isa umano sa mga biktima ay nakasuot ng berdeng short berdeng short ng matagpuan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga responsable sa insidente at malaman ang motibo sa krimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, arestado naman sa isinagawang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 9. Ang isang police staff sergeant matapos umano itong masangkot sa pagbebenta ng illegal na droga sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Nasir, 45 anyos at kasalukuyang nakatalagang pulis sa lalawigan ng Basilan. Nakuha mula sa operasyon ang pinaginalang Cebu na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.8 million pesos. Bukod sa illegal na droga, mga kasama, nasamsam din sa pag-iingat ng suspect ang isang 9mm service pistol, mga bala at marked money na ginamit sa naturang operasyon. Sa ngayon, inihahanda na ng PIDEA ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa naarestong pulis. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:58 na po ng umaga, nadiskubre at winasak ng mga otoridad ang isang malawakang plantasyon ng marijuana sa sitio Marimpong, Barangay Milaya, Sawao, Lanao del Sur. Ayon sa report, tinatayang nasa 1,500 square meters ang lawak ng naturang taniman ng pinaniniwalang ginagamit sa iligal na pagtatanim ng marijuana. Isinagawang operasyon sa panguna ng Philippine Drug Enforcement Agency BAR, magkatuwang ang Philippine National Police Drug Enforcement Grupo SOU 15 at iba pang law enforcement units sa riyon. Matapos matukoy ang lokasyon ng plantasyon, agad itong sinira ng mga operatiba bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, habang wala namang silang nadatnan na mga individual na maaaring nasa likod ng plantasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ibang balita pa rin, mga kasama, niyanig naman ng magnitude 5.2 na tectonic earthquake ang bahagi ng General Salipada Cay Pindaton sa Maguindanao del Sur. Alas 7:25 ng gabi ayon sa DOST Phibox. Base sa datos ng ahensya, namataan ang epicentro ng lindol sa nasabing bayan at may lalim na 10 kilometers. Naramdaman naman ang intensity 4 sa Lutayan, Sultan, Kudarat Province, habang intensity 3 naman sa Palimbang ng kaparehong lalawigan. Samantala, intensity 2 ang naitala sa Magpet, Kidapawan City at Antipas sa North Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, hindi na naisalba pa ang buhay ng isang 5 taong gulang na batang lalaki matapos malunod sa Rio Grande de Mindanao sa Sitio Punol, Barangay Maliligao, sa bayan ng Maliligao Special Geographic Area. Ayon sa salaysay ng kanak ng biktima, nagkayayan umano silang maligo sa bahagi ng Pulangi River bago maganap ang trahedya. Sa hindi pa matiyak na pangyayari, bigla na lamang umanong nalunod ang bata, dahilan upang agad silang humingi ng tulong sa mga residente sa lugar. Agad namang nagsagawa ng search and retrieval operation ang mga residente at ang mga otoridad hanggang sa matagpuan ang biktima. Gayunman, idineklara ng wala ng buhay ang bata. Patuloy pang iniimbestiga ng mga otoridad ang insidente, habang nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak, lalo pa kapag naliligo sa ilog at iba pang malalalim na anyong tubig, upang maiwasan ang kaparehong insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mismong si Maguindanao del Norte Governor Dato Toco Mastura naman ang bumaba sa Northern Kamuntalan kasama si Vice Governor Marcial Sinsuat at ilang sanggunian panlalawigan member para magbigay ng ayuda sa 550 na mga residenteng apektado ng pagbaha sa bayan. Sa panayam, sinabi ni Governor Mastura na agad silang nagpulong-pulong sa provincial government upang pag-usapan ang agarang pagtugon sa naturang sakuna. Dagdag pa niya, mga kasama, na nakasanay na umano niya ang agarang pagtugon sa mga oras ng kalamidad, lalo na sa flash flood kung saan madalas na nararanasan ang pagtaas ng tubig tuwing malakas ang ulan.
Laan po itong agan namin dito ni Vice pati si dalawang board members, Masurat saka si Big Boy. Kasi po dito sa rush flood po dito. Kung kanya, kahapon na balitaan namin ni Vice na may rush flood dito, kaya pina-schedule namin kagad na kahit na Sabado, pupunta kami. Kasi sakuna ito, hindi natin trabaho lang tayo kung may office hours. Gaya nito mga sakuna, anytime of the night of the day, Saturday man, holiday man, kailangan gagalaw tayo. Kasi yan ang kailangan ng mga tao sa atin na paano tayo magsilbi. Kaya nandito kami ngayon, kasama si Vice Governor, itong dalawang board member, para po mag-deliver tayo ng mga kabuhayan sa mga taong na ng rush flood. More than 500. Pinasalamatan naman mga kasama ni Northern Kabuntaran Municipal Councilor by Mary Jane Bayam, si Maguindanao del Norte Governor Dato Toco Mastura at buong provincial government sa kanilang natanggap na ayudang DTOM ni Gov Mastura. Ayon kay Councilor Bayam, kabilang sa kanilang pinasalamatan ng mga leader ng lalawigan at ibang pang matataas na opisyal, pati na rin ang mga board member at kasamahan sa serbisyo publiko na aktibong tumutulong sa naturang inisyatiba. Salamat sa ating puting governor, kay Governor Toco Mastura, at sa ating Vice Governor Dato Marshal Sinswat, sampo ng kanyang mga kasamahan ng mga board member, IDA, board member Masyur, ang buong team P-Dream ng probinsya ng Maguindanao. Dahil kami dito ay binaha dito lang banda sa Damatog and sa Gayunga. So in behalf of our Municipal Mayor, Dato Bayam Dilangalen, ang aming taus-pusong pasasalamat sa agad-agarang aksyon ng RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, umabot naman sa hanggang alas 7 o alas 10 ng gabi ang matinding dali ng trapiko sa Provincial Road sa Coastal Road ng Dato Udin Sinswat sa Maguindanao del Norte matapos na dagsain ng mga residente ang mga baybayin nito upang magpalamig kasunod ng malawakang brownout sa Cotabato City at karatig na lugar kahapon. Naging sanhi ito ng pagsisikip ng dali ng trapiko sa Provincial Road ng bayan, lalo na sa mga bahaging malapit sa dagat. Samantala, nagatalaga naman ng mga traffic personnel upang mamahala sa daloy ng mga sasakyan at tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at mamamayan na dumagsa sa naturang lugar. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 8:04 na po ng umaga, pinalalakas ng Ministry of Health o MOH sa pamamagitan ng Rural Health Unit RHUs ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa grassroots level sa mga komunidad sa Special Geographic Area sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Purok Kalusugan o PK program na nagdadala ng mga mahalagang serbisyong medikal direktiba sa mga lugar na kulang sa serbisyo. Ang Purok Kalusugan ay isang programang nakabatay sa komunidad na gumagamit ng purok. Ang pinakamaliit na geographical at administratibong dibisyon sa loob ng isang barangay bilang pangunahing sentro ng promosyon ng kalusugan, pag-iwas sa sakit at mga interbensyong pangkalusugan. Layunin ng pamamaraang ito na matiyak na ang mga vulnerableng komunidad ay makakatanggap ng abot kaya at komprehensibong serbisyong pangkalusugan ng walang hadlang na pinansyal o logistik. Radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumayin nyo na po ang kalipunan ng mga balita. Diretso Balitang Cotabato. Abo lang natin kasamang Jul dahil parang merong bagong schedule ngayon. Eto, kasamang Kwebs. Una, magandang hapon. Magandang umaga. Advance para mamaya. Oh. Sige, good morning ha. Pa-shoutout naman po sa Construction Boys dito po sa bahagi ng RH4 na nakikinig ng DXMY. Sina Marvin, Andres at si Panoy. Galing yan kasamang EBS kay Ulysses Arap. Good morning sa inyo dyan sa may Rosa Red 4. Okay na? Isa pa. Si Saudi Panangilan. Shoutout naman po, watching from Banubo Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Mga kasama, 8:06 na po. Huwag mo kayong aalis dahil muling nagbabalik. Ito ang programang Health Minister R. Sabang Samoro, bawat buhay mahalaga. Mapapakinggan ito mga kasama every Monday, Wednesday and Thursday. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. So ito yung bagong schedule mga kasama na maririnig ninyo, mapapakinggan at masusubaybayan sa DXMY. Makakasama ho ninyo dito mga kasama sa Minister R, sina Ma'am Sahara Ali at Sir Aladin Dayan.
Ngayon po mga kasama ay Monday, 18 sa buwan ng May 2026. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating sa ngalan ng ating news director, Radyoman DC Mangod, at siyempre sa ating kasama rin ngayon, sa ating news writer, Radyoman Juldy Mapalaw. Sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Casillon. Sa digital naman, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang At Radyoman Juldy Mapalaw, Tatak Arimen. Buo ang integridad sa pagkalap at pag-aatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.